Ayan, nandyan po ang ating mga emergency go bag. At alam nyo naman po, sa lungsod ng Pasig, gusto po natin ang serbisyo natin para sa lahat. Ang distribution is, ang estimate namin is 1 month. So, ongoing po kami daily, Monday to Friday, 8 to 5 p.m. So, house to house pa rin siya. It's like the pamaskong handog. Wherein, last November, December, nagkaroon ng distribution ng pamaskong handog, yung grocery, for the community for Noche Buena. But this one is the go bag for every Pasigueño family na gagawin every 8 to 5 Monday to Friday. Kasi for us, ang simbolo kasi ng paghahanda is tong go bag na to. So, ang pwede nilang gawin is, for example, may na-injured, may konting scratch lang, rather than go to the hospital and i-congest natin yung hospital, meron na tayong first aid kit sa loob. So, pwede natin gamitin kagad to para sa paunang lunas. Then afterwards, para hindi natin makakongest yung hospital, then we go to the hospital or health center after. Yung mga ibang gamit naman dyan, paano pag na-trap tayo, diba? Na-trap sa isang building, gumuho. So may mga pito na rin tayo dyan. May pito, may flashlight na pwede natin gamitin. At hindi mo kailangan ng battery for that. Kasi sabi nga ni Mayor kanina, yung sa flashlight natin is yung crank, self-charging self-charging yung flashlight. And yung pito, syempre, readily available siya. And we have a thermal blanket. So, ito, ginagamit to emergency thermal blanket. Either you want to retain the heat or you want ilabas yung heat, pwede. So, kaya dual purpose siya. And we have this glow stick. So, this would last 8 to 12 hours or more. Pero syempre, kahit maka 8 hours ka lang, okay na yun eh. Marirescue ka na naman siguro nun. Next is the trauma shears. So, ito yung sinasabi ni Mayor kanina na pwede maggupit ng pantalon. And na-try din namin during the presentation or during the sampling ng go bag na to. Kaya niya talaga maggupit ng pantalon, even maong. We also have the triangular bandage. So this triangular bandage is more of nagagamit siya like pag may mga sugat ka, may mga gawin mong sling, gawin mong sa ankle mo, nagkaroon ng tapilok, pwede rin gamitin. So ito yung triangular bandage. Tapos yung emergency kit, yung ating first aid kit. So may alcohol pads, not alcohol, alcohol pads, merong betadine, merong cotton para panglinis sa sugat, merong band-aid, may elastic bandage, merong tape, and also gauze, meron din tayo. So, yan, basic na panglinis sa sugat. Pero ang nagustuhan ko talaga dito yung hard case. Kasi solid talaga yung hard case niya. It's a water resistant, sabihin ko water resistant dahil syempre yung sa sa zipper niya, pwedeng daanan ng tubig. So, hindi siya waterproof. But this bag naman, sa go bag, is waterproof. So, definitely, may expiry siya. And, syempre, yung pag-replenish nun is, kada pamilya na yon ang magre-replenish yan. Yung betadine natin, ang expiry niya is July 2026. So, kasi bagong bagong delivery lang din. So, we're expecting na matagal talaga yung expiry niya din talaga. Yun, plus nilagyan namin ng strap para at least hindi lang carry, hindi lang floating device, but hilahin mo lang siya, just pull it, just gawin mo lang siyang sling, pwede rin. So there are a lot of uses for this dry bag. Initially, we thought about BLS First Aid, which we are doing right now, continuous naman siya. Pero ano ba yung magpapa-impact sa mga Pasigueño families na kapag binigay sa kanila, magagamit nila, at magkakaroon din ng information education campaign. So, this is the go bag of Pasig City. We believe that the government and the community should help each other. The city government would give you this go bag. At the same time, may share din dapat yung community, which is dapat magdagdag sila ng mga gamit doon. Like gamot, damit, or tubig. So, yung community naman yung in charge doon. Pero, the government tries to give everything na pwedeng ibigay sa constituent po natin. The requirement is posted in our PIO page or Public Information Office page ng Pasig PIO. So, you just need the QR code, the Pasig Pass for that.
And definitely, meron kang Pasig Pass dahil last month, for the Pamaskong Handog, kakagamit mo lang ng Pasig Pass. It's more like organized and it's faster, syempre. Kasi scan mo lang yung QR code, you just need scanners, you just need load for the scanners. Then, syempre, at least you could use all the data afterwards. Hindi kagaya na pen and paper, you need to magtatali ka pa, mag-check ka pa, i-validate mo pa. At least dito, ma-verify mo kung like you, gadget addict, kung nakakuha ka na kanina, hindi ka na makakuha ngayon kasi lalabas sa scanner na already claimed. Meron din tayong mga ito yung mga importante sa atin. Kasi, in case of emergency, kailangan natin ng Ziploc. Bakit? Kasi, syempre, we could put our PSA birth certificate, passport, pwedeng ilagay dito para hindi siya mabasa kasi waterproof siya. Itong last three, for me, ito yung mga pinaka-importante sa akin. Kasi, first of all, you need the sticker and the magnet. So, bakit dalawa? Normally, sticker lang pwede na eh. 'Di ba? So, bakit dalawa? Kasi, ang ginawa namin, yung iba kasi, syempre, ayaw nilang may nakadikit sa door nila. Baka daw masira, madumihan, or something. So, naisip namin, why not put also a magnet? Para pwede mo na lang idikit sa dingding, sa ref, or sa kahit ganitong mga cabinet, pwede mo lang dikitan ng magnet. And ano ba kino-contain ito? It contains emergency numbers. So, it's a information, education, communication campaign telling people na ito yung mga emergency numbers namin. The hotline is 8643-0000. Pagka PNP hotline, nandiyan. Yung mga dalawang hospital natin na hotline nandiyan. And National Emergency Hotline, which is the 911. So, dito nakalagay, you could scan the QR code. Same naman to eh. You could scan the QR code. If you scan the QR code, may makikita kang video on how to use the go bag and what is inside the go bag. Plus, ang problema kasi minsan, sabihin nila, ay wala po akong pang scanner ng QR code eh. So, meron tayong nakalagay na or visit the link to access video on go bag. So, bit.ly/pasig_go bag. So, yun lang. Tatype nyo lang yun, then lalabas na yung video. Or, sabihin naman nila, ay wala po kaming cellphone eh, 3310 lang yung phone ko eh. So, meron po tayong Family Disaster Preparedness Booklet. So, dito nakalagay na yung mga anong nasa loob ng go bag. And, papaano maghanda. Diba? Papaano maghanda using this go bag. So, Pasig siya, planuhin, alamin, suriin, ilista, at gamitin ang go bag. So, meron siyang ganyan. Tapos, ano pa ang maaaring ilagay sa go bag? Ito na yung meron sa go bag eh. Pero ano pang kailangan dagdagan? Ready-to-eat foods like biscuit or canned goods or candy, drinking water, maintenance medication, personal protective equipment, hygiene kit, infant child care kit, pet food, cell phone, radio, batteries, clothes, blanket, cash, important documents, evacuation map. So, ito yung mga nakalagay dito. And sa likod, syempre, may QR code pa rin kami. Consistent naman po yung QR code namin. So, lahat ng yan, nandito po sa go bag natin. And may dinagdag kami dito sa sticker. If ipopost nyo yun sa bahay, sa pintuan nyo po, merong emergency contact person na nakalagay. Plus alternate emergency contact person. Plus number of family members, senior citizen, PWD, pregnant, children, and pets kung meron. Kasi syempre, hindi lang naman tao yung i-rescue natin, pati pet rescue. Kasama din po. So, anong kahalagahan nito? Pag nakita namin sa bahay nyo na nakapaskil to doon, malaman namin ilan po i-rescue namin. Ilang senior citizen, meron pang pregnant, meron bang differently abled doon, meron bang children, meron bang pets na nandun sa area. So, we know who to rescue and what to rescue. So, yan yung nasa loob po ng ating Pasig City Emergency Go Bag.